Hi, welcome back ulit dito sa aking channel. Matagal ako hindi nakapag-upload ng video dahil busy. So, nakita ko ito sa Facebook. May nag-post ng image na to. Tinatanong niya kung pwedeng tulungang gawin ito sa AutoCAD. Dahil bago pa siya sa AutoCAD. So, i-close ko lang itong image na ito. And create tayo ng new. So, ito yung new drawing. Meron siyang grid. Click lang ang F7 para mawala ang grid. Hindi natin kailangan ng grid. Then, itong cube na to, ayoko siyang makita. Hindi natin kailangan. Close. So, una, i-insert ko lang yung image. Gagamitin ko ang XREF. Then, attach image. So, ito yung image. Isinave ko siya. Open. Okay. Click lang dyan. So, ayan na. Na-insert natin yung image. So, ngayon, i-divide ko itong screen sa dalawa. Punta lang ako dito sa View, Viewport Configuration. Meron ditong 2 vertical. Where are you? 2 vertical. So, ayan, nahati ko yung screen. Naging dalawa siya. Pero isa siyang drawing. Dito ako mag-drawing sa kaliwa. So, una, ito ay 60 by 60 at yung pataas niya ay 60. So, ito ay from cube na dimension ay lahat ay 60. Bale, kailangan ko na dito ma-identify yung faces. So, lagyan natin ng number. Create tayo ng text. Home. Text. Text single. Enter. 1. Meron tayong 1. Masyado siyang malaki. Palilitin ko lang. Scale ko lang ng 0.1. Oops, sumabalit. Scale 3. Oops, no. 1 na lang. Palitan natin ang kulay. Pula. Okay, so identify natin yung mga faces. So, itong face na to, ito ay exactly this. So, yan ang face 1. Itong pangalawa. So, 2. Yung face na yan ay ito. Then, yung face 3. Ito. Number 3. Face na yan ay ito. Yan. So, ibig sabihin, itong view na ito ay dito nang galing. 1, 2, 3. Then, itong view na to naman, lagyan natin ng number ulit. Number itong
face na yan ay number 4. Yan yung number 4 na yan, ito siya. Yan yung next space. Oops, sorry. Number 4 ay ito, L na yan. Tapos yung number 5 ay yun, yung likod. Yan ang face na number 5. At yan ay ito. Then, ito naman yung top view. So, yung natin number 6 ito. 6. Yung number 6 na yan ay ito. Then, number 7. Ito. 7. Yung number 7 na yan ay itong top na yan. And number 8. Ito. Yung number 8 na yan ay ito siya. Tapos ito, top view ng number 3. Kasi tagilid siya. So, ayan ang mga faces. Save muna natin. So, i-drawing natin ito. Maglalagay muna tayo ng X and Y axis. So, drawing tayo ng vertical, isang horizontal. So, copy. Itong X. Oop. Something is wrong. Huwag natin gamitin ito. Confusing yan. It's wrong. It should be X and Y. Line na lang gamitin natin. So, una, i-drawing natin tong view na to. So, 60 by 60. So, line. Command ay line. From here. So, F8 lang para maging diretso yung linya. Then, kikiin lang ang 60. 60. Enter. So, ayan, may line na 60. So, ang dimension ito ay 60. So, drawing naman tayo pakaliwa. 60 ulit. So, dahil ito ay 60, ito ay 20, and this one is 40. So, command ay offset, 20, i-offset lang ito lang 20, 20, 20, 20, 20, 20. Yan. Simulan natin dimension. Then, copyhin natin ito papunta rito. So, ang command ay mirror. Mirror. Select lang ito. Tapos, ito yung mirror line. So, ayan na. Tapos, pababa naman. Para sa view na to, mirror ulit natin. Mirror. Mirror. Select ulit. Then, mirror pababa. Ayan.
So, dito sa unang view, yung 1, 2, 3. So, itong number 1, view. Lipat dito. Yan, 1. Putulin natin to. Or create a rectangle, but putulin na lang natin. So, command ay trim line, dahil yung puputulin. So, ayan ang view number 1. So, view number 2 naman. Copy natin doon. Number 2, pupunta rito. So, kung kailangan natin na itong rectangle na to. So, bali, hindi na natin kailangan ito. Pilay naman, pilay. Ito, tsaka ito. Then, ito, tsaka ito. Then, ito naman, puputulin lang natin para sa number 3. Copy. So, ito number 3. Yan, tapos tayo sa isang view. Tapos, dito naman, itong view na to, trim nyo ulit to. Tapos, pilay. Ito. Tapos, mag-line naman tayo. Draw ng line. Dito. Punta ron. Ayan. Tapos na. Pilay. Hindi na kailangan yan. Erase na. So, ayan. May number. Copy. So, ito yung number 4 at number 5. Face, number 4 and number 5. So, ito na mga isang ito ay copy na natin ito, ha. So, 3. Ito yung top view. 6, 7, and 8. So, itong linya na to, hindi natin kailangan. Linya na to, hindi kailangan. Ayun na. Tapos na. So, ayan na yung mga view. Okay. So, gagawin naman natin dito itong isometric. So, okay. Ayan, okay na dito siguro yan. So, gawin naman natin itong isometric base sa mga view. Hindi, dito natin gawin. Actually, sa AutoCAD, hindi nyo naman kailangan yung mga projection line na yan. Kasi, madali nang gawin diretso. Para sa mga manual na pagdodrawing nyo lang yung mga projection. Okay, so gawin natin ang 3D view dito. Okay, so 3D is, this one is isometric, I think. Or ang tawag dito, orthographic view. So, lagay lang tayo ng line dito.
i-rotate lang. I-rotate lang yung line ng 30 degrees. Tapos mirror lang. So ayan, meron na create na natin tong linya na yan. So yung face number 1 ang gawin muna natin. Ito ang number 1. So mag-line lang tayo dito ng pataas. Ang height niya ay 20. Then copy lang ito. Then papunta ron naman, i-offset natin ng 60. So play ulit dito. Ayan, tapos na yung view 1. Ito yan. Yun ang view number 1. Maliliit. Yeah, scale ko lang. 4 scale 4 scale 4 scale 4 pinalaki ko lang yung mga numbers. Okay, so tapos na tayo sa page na yan, number 1. Ito namang page number 4 gawin natin. So copy naman ko ang line na yan, punta ron, offset ulit ng 60, delay, tapos na, hindi pa pala. So offset din ng 20 pabalik, offset ng 20, then from here 20 delay lang yan, delay. Ayun, so itong view number 4, ito yung view number 4. No, face number 4. Oops. So tapos na tayo sa number 4. So yung number 2 magagawa na natin ngayon. Copy yung line na yan, lagay lang dito, copy ulit dito. So offset naman to ng 40. So ito na yung view number 2, face number 2. Baba ko lang ng konti kasi kakapusin yung height. Okay, tuloy tayo sa ano pa magagawa natin. Ito magagawa na rin natin number 8. Pag nilagyan dito ng line, ito na yung number 8. Ito ng view number 8, face number 8. Yan lang view, face number 8. Tapos yung number 7, copy lang ito. So yan yung view number 7, face 7. Then hindi 5, face 5. So ito naman offset ulit ng 20. Oops. Hindi. Line pataas ng 20. Tapos copy lang itong linya na yan. Then mag-line lang dito.
Yan, so ito yung phase number 5. So yung number 6, bale offset lang ito ng 20. Copy lang ito ng ganyan, then fillet, copy ito, punta rito, fillet. So yun ang number 6. And copy lang ito, ito number 3. Tapos na. Ayan, tapos na. O, gawin na lang. Balik tayo sa isang viewport. So, punta tayo sa view, viewport, single. So, ito na lang yung drawing natin ngayon. So, ayan, tapos na. May 3D, saka yung mga view. So, i-hatch natin yung para mas madali pang maintindihan. So, yung phase number 1, i-hatch natin. Phase number 1. Solid. Hatch. Yan, number 1. Which is ito. Hatch. So, yan yung phase 1. Phase 2 ay ito. Ito. So, palitan natin ng kulay. Kulay red. Hatch ulit yung number 3. Ito yung number 3. Palitan natin ng kulay. Kulay yellow. Phase 4, hatch. Ito naman yung 4. Ito natin ang kulay green. Phase 5, hatch. Ito yung 5. Palitan natin ang kulay. So, ayan. 6. Hatch. Yung ito naman 6. Yun ang phase 6. Palitan natin ang kulay. Blue. 7. Ito naman number 7. 7. Palitan natin ang kulay. Magenta. Oh, number 8. Uy, number 8. Palitan natin ang kulay. 11. At yung number 3 ay yellow. Ito ay number 3. Yan. So, natapos na. Yan, madali lang. Sa AutoCAD. Mas mahirap sa manual. Kasi pag manual, kailangan mo talaga i-project. Sa AutoCAD, hindi na kasi pwede na siyang diretso yung pag nag-mirror. Basta naka-ortho F8. Pantay na siya. Enjoy. So, sana matuto yung nag-post. Sundan niya lang ito at sigurado dali niya makukuha ang develop ng view.
Okay, see you next time.